Lalawigan ng Cotabato, apektado na rin ng ASF. City Government ng Kidapawan, nagpaabot ng suporta sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2024. At 902 na kabataang lalaki nakabenepisyo sa libreng tuli sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Umattend ng Virtual Pre-Membership Education Center tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes gamit ang Zoom. Ang login time ay magsisimula alas 8:30 ng umaga gamit ang meeting ID na 835-7693-8346 at password na Sukelco, all caps lock. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa Sukelco hotline numbers 0927-856-9704 para sa Globe at 0918-380-8013 para sa Smart. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Hulyo 22, taon 2024. Lalawigan ng Cotabato, apektado na rin ng ASF. Narito ang ulat. Panibago na namang kaso ng African Swine Fever ang naitala sa lalawigan ng Cotabato, partikular na sa bayan ng Matalam at lungsod ng Kidapawan. Ito ay batay sa ulat na isinumite ng Office of the Provincial Veterinarian noong Biyernes, ika-19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Noong Sabado, ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan, panibago na namang kaso ng African Swine Fever o ASF ang naitala ng Office of the Provincial Veterinarian, kabilang na ngayon sa apektado ng nasabing sakit ang mga baboy ng Barangay New Caridad sa bayan ng Tulunan. Muling nananawagan ng lalawigan sa publiko sa pangunguna ni Governor Emilio Talino Mendoza na patuloy na sundin ang itinakdang veterinary quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit sa baboy. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Soxergen Headliners. City Government ng Kidapawan nagpaabot ng suporta sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2024. Narito ang ulat. Idinaos ng Department of Education Kidapawan City Division Office ang kick-off program ng Brigada Eskwela sa lungsod na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan na isinagawa sa Marbel National High School nitong araw, ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang palatuntunan ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga sangay at samahan na kinabibilangan ng Bangko de Oro o BDO, China Bank, East-West Bank, With Love Jan Foundation, Mindanao Educators Mutual Benefit Association o MEMBA, Notre Dame Boys at Notre Dame Girls Batch 84 at Alpha Phi Omega Epsilon Tau Chapter. Maliban pa sa kanilang mga presensya ay nag-abot din sila ng mga materyales na kanilang donasyon sa paaralan bilang suporta sa programa ng DepEd upang gawing mas komportable ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Samantala, personal namang dinaluhan ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang aktibidad upang ipaabot ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa adhikain ng kagawaran ng edukasyon na siguraduhing maliwanag ang kinabukasan ng mga kabataan at may angat ang kanilang kamalayan at kaalaman. Dagdag pa dito ay ipinahayag ng alkalde ang mga programang inihanda nito para gawing mas kumbenyente ang pag-aaral ng mga kabataan. Ang bawat mag-aaral ay tatanggap ng 400 piso na student subsidy na inaasahang tataas sa 500 piso sa susunod na taon at mas lalo pang itataas sa 1,500 piso sa taong 2026. Maliban pa dito, ay tatanggap din ang mga classroom sa lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod ng tiki isang ceiling fan na inaasahang madadagdagan pa ng isa sa susunod na taon.
Samantala, bilang tugon sa kakulangan ng mga upuan, ay nakatakda ding ihatid ang city government ang abot sa 1,200 na armchairs sa mga paaralang pinakanangangailangan ng mga ito. Pinasalamatan naman ng alkalde ang lahat ng mga guro sa kanilang di matatawarang malasakit at dedikasyon sa paghubog sa kaisipan at pagpapahalaga sa mga mag-aaral. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 902 na kabataang lalaki nakabenepisyo sa libreng tuli sa lungsod ng Tacoro. Narito ang ula. Naging matagumpay ang programang Operation Tuli ni Tacorong City Mayor Joseph George Elechoncito NDDPA noong ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan, kung saan 165 na batang lalaki ang tinuli mula sa Barangay Poblasyon at Barangay Bagong Isabela. Ang pampublikong inisyatiba sa kalusugan na pinangunahan ng City Health Services Office o CHSO ay nagbigay ng libreng serbisyo sa pagtutuli sa mga kabataang lalaki sa lungsod. Sa kabuuan ng programa, mula ika-13 hanggang 27 ng Hunyo taong kasalukuyan, may kabuuang 902 lalaki mula sa lahat ng 20 barangay sa buong lungsod ng Tacoro ang nakinabang sa libreng serbisyo ng pagtutuli. Ang malawak na pag-abot ng programa at positibong epekto ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungang pagsisikap ng CHO, medical team, mga voluntaryo sa komunidad at mga sumusuporta ng mga naninirahan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.